Si San Roque ay nag-iisang anak na isang gobernador mula sa Montpellier sa bansang France. Ipinamanak siyang may isang pulang balat sa dibdib na hungis krus, tanda ng katuparan ng panalangin ng kanyang ina sa mahal na birhen na bumaling siya mula sa pagkabao. Bata pa lang ay nagpamalas na ng malalim na pananampalataya sa Diyos si San Roque batay sa ehemplo na ipinakita ng kanyang ina. 20 taong gulang si San Roque nang siya'y maulilang lubos at minana niya ang kayamanan ng kanyang mga magulang. Ipinamahagi niya itong lahat sa mga mahihirap samantalang ang kanyang tiyuhin ang pumalit sa pwesto ng kanyang ama bilang gobernador ng kanilang bayan. Dahil dito pinili niyang namuhay bilang isang peregrino o manlalakbay. Bilang isang manlalakbay, inikat ni San Roque ang iba-ibang mga lugar sa Roma. Nang mapadpad siya sa Afo Pendente malapit sa Viterbo, nalaman niya ni Samsaro to epidemya ang namaste sa lugar na ito. Kahit delikado sa sarili niyang kalusugan, naglingkod si San Roque sa mga tao at maraming may sakit ang kanyang napagaling sa pamamagitan ng pagan tanda ng krus sa kanila. Dahil dito nailigtas niya ang bayan ng Afo Pendente mula sa panganib ng salot. Ang pagpapagaling na ito ay kanyang ginawa sa bawat bayan o lugar na kanyang dinayo. Nang mapunta siya sa bayan ng Piacenza, tulay na hawa siya ng nasabing salot at nagkaroon siya ng sugat sa kanyang hita. Dahil dito, pinili niyang nilayo ang kanyang sarili mula sa mga tao upang di makahawa at namuhay siyang mag-isa sa kagubatan. Isang aso na alaga ng isang lalaking nagngangalang Gottardo ang niladrong tumulong kay San Roque sa pamamagitan ng pagdadala nito ng pagkain at pagdila sa kanyang sugat. Isang bukalang humuspo mula sa lugar na kanyang tinitigilan upang siya ay makainom ng malinis na tubig. Pinsay sinundan ni Gottardo ang kanyang aso upang malaman kung saan niya dinadala ang pagkain. Tuwing natagpuan niya ang kalagayan ni San Roque, tinulungan siya nito hanggang sa siya'y gumaling. Patapos nito ay naglakbay muli si San Roque pabalik sa kanyang bayan sinilaman sa Montpellier. Nasa ilalim ng giyera at kabuluhan ng kanyang bayan nang bumalik siya roon. Hinarang siya ng mga sundalo upang kilalanin, ngunit pinili niyang huwad ay lahat ang kanyang tunay na pagkatao sapagkat hindi na niya nais. Bumalik sa maramyang buhay na kanyang tinalikuran. Sa kabila ng kanyang estado, hindi siya pinaniwalaan ng mga sundalo at inabusahan siya na isang espesyalidad na nagtatago bilang isang peregrino. Siya ay hinuli at hinatulan ng habang buhay na pagkabilang sarili niyang biyuhin na siyang naging gobernador noon. Tumagal pa ng higit sa 5 taon ang kanyang buhay sa pigitan. Ilimot siya sa sibilisasyon ngunit hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ayon sa kasaysayan, nang naramdaman ni San Roque na malapit na ang kanyang kamatayan, hiniling niya na dalawin siya ng isang pari upang tandapin ang mga huling sakramento. Pagpasok ng pari sa kanyang selda ay napansin itong isang liwanag ng mistulang pumapalipot kay San Roque, tanda ng kanyang kabanalan. Nang sumapit ang kamatayan ni San Roque, isang tabla ang natagpuan sa kanyang nilunan at dito'y nasusulat, "Sino mang abutin ng salot at tumawag sa aking alipin si Roque ay ipadaadya ko." Alam-alam sa kanya. Nakarating ng balita tungkol kay San Roque sa kanyang tiyuhin at agad niyang dinalaw ang kanyang mga labi sa kulungan. Sumunod dito ang ina ng kanyang tiyuhin na kanya ring lola. Siya ang nagpatunay na kanyang apo si San Roque dahil sa balat na nasa kanyang dibdib. Dahil dito ay binigyan siya ng isang maramal na libing at nagpatayo ng isang simbahang alay kanya at sa kanyang mga nagawa. Si San Roque ay kinikilala bilang patron ng mga may kapansanan, mga aso, mga nag-aalaga ng aso, mga manlalakbay, at mga binata. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ika-16 ng Agosto.